Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Edwin Hamora tungkol sa the government of redacted. Ano yung government redacted? Ito po yung bansa na nagpahayag ng kahandaan na kukup-kup kay Pangulong Duterte sa oras na palayain siya ng ICC, yung interim release. So sinasabi dito ni Edwin Hamora na naghahanda na, may paghahandang gagawin ang bansang ito dahil lalakas ang ilang ekonomiya, dadami ng turista, talagang bonggang-bongga ang mangyayari sa bansang ito. Wais ang bansang ito na nag-decide na tanggapin si PRRD pagpalabasin na siya ng ICC. Okay. Ito, basahin natin the government of redacted. Whoever's government ends up hosting President Duterte during his interim release better start building more airports, because the moment he lands, tourists will be swarming in like it's a pilgrimage to the Holy Land of Tapang at Malasakit. Agree ba kayo? Lalo na kung dito sa Asia, kanina yung unang vlog ko, Japan. Kailang binasa ko yung mga comments, ang mas probable na ngayon Malaysia. Sinerch ko, member ba ng ICC ang Malaysia? The answer is yes. Pang 124th country siya na nagpa-member. So, qualified siya, natatanggap. Nako, ang lapit ng Malaysia. And I believe, wala nang visa-visa ang mga Pilipino na papasok sa Malaysia. Nako, talagang kaming mag-asawa o buong pamilya ko, pati mga apo ko, we will travel to Malaysia para lang masilayan si PRRD. Kung sa The Hague, Netherlands ngayon, hindi mo pwedeng makausap, makita si PRRD. Ang ating kababayang OFWs araw-araw nagtitiis, nagsasakripisyo para lang ipakita ang suporta sa minamahal nilang Tatay Digong. How much more kung makalabas si PRRD? Pupunta siya sa isang bansa na pwede mo siyang ma-meet and greet. Sa The Hague, Netherlands, istandi lang ang makikita mo doon. Magpapapicture sa istandi. Ito na kaya makakalabas siya, malaya, although hindi sa ating bansa, okay lang muna. Malaysia o ASEAN country, nako, pagka wais ang bansang ito dahil ito sabi niyo, tourists will be swarming in like it's a pilgrimage to the Holy Land of Tapang at Malasakit. Expect their tourism revenues to skyrocket faster than a TikTok trend. By the way, itong si Edwin Hamora, ang pagkakilala ko, accountant ito. Businessman ito, kaya nakikita niya na, which I agree. Tourism revenues to skyrocket faster than a TikTok trend. And job openings, magugulot na lang sila. May wanted Duterte tour guide sa every corner. Even local street vendors will be selling Duterte keychains next to the Eiffel Tower replica kahit nasa Africa sila. Hosting him isn't just humanitarian. It's the best economic stimulus package they never saw coming. Okay. Ang economy ng The Hague, Netherlands, grabing umusbong. Ang mga hotel, palaging nakabook. Ang mga airlines, palaging ganon din, fully book. So, magiging malungkot ang Netherlands pag alis ni Tatay Digong doon. Kasi, wala na.
Ang kita nila sa turismo, punta sa ibang bansa. Punta sa bansa na may pagmamahal kay Tatay Digong. So, ang galing ng bansang ito, ano? Kailan kaya natin malalaman? Mapapahiya yung Tourism Secretary ng Pinas. Che! Okay. Gaano kalaki ang chances na makakalabas si Tatay Digong? Basing sa statement ni Attorney Cristina Conte, sabi niya para siyang binuhusan ng malamig na tubig. By the time nalaman niya na may petition, interim release, tapos ang prosecution walang objection. Yun na po ang palatandaan na malaking pag-asa na pagbibigyan ng pre-trial chamber na palabasin si Tatay Digong. Kasi may willing, ito yung two key factors. May host country na kukup-kup sa kanya. Pangalawa, hindi nag-object, pumapayag ang prosecution. So ano pang hintay natin? Sabi daw, hindi ko napanood, nabasa ko lang sa comment sa aking vlog. Sabi ni Ka Eric, vlog niya, live niya kanina, expect 15 to 30 days. Makakalabas na si Tatay Digong. So, ang galing June 12. Yung pag-file ng petition, it's sinabay, June 12. Very historic. Talagang plinano, sinadya, June 12. So, sabihin mo na lang, July 12, pinakamatagal. Labas na siya. And then, saan na siya pupunta? Yan na ang kahindik-hindik. Sana, dito lang sa malapit. Wag naman Europe, malayo. Malamig pa, di ba? Kaya nga, most likely, ASEAN country ang pupuntahan ni Tatay Digong. Kasi, maganda naman yung relasyon niya sa ASEAN countries. Nung presidente siya, wala siyang, kung ang China lang sana member ng ICC ay sigurado doon siya sa China. Kaya lang, hindi naman member ang China. So, most likely Malaysia kasi bakit nandun si BP Sara at maraming mga kasama ni BP? Bakit doon ang napili niya na mag-celebrate ng Independence Day? Kaya, good luck! Congratulations sa Malaysia. Ihanda nyo na ang inyong tourism industry dahil kikita kayo ng gusto. Isa na ko sa magiging turista kasama ng aking pamilya, of course. Magiging turista kami sa Malaysia, bisitahin ang minamahal natin na Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo natin tinutulong sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas disenteng tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Lansang ulit yan, ipastar no, lansang no. Bali na kami yun na kam. Kuha na lang ba? Uy, kaya hain yan. Uy, salamat. Ginuubay ka. Panalangin manigid isa to. Sigla pa. Bisa sarap yung pagkasawa. Parang yun. Kilo sa nila ng tinggali. Palita ano pa? Patuloy na takpa din yan. Tapao, tagayo din yan. Baka Ay, padulot. O karon niya ate, nakabalay na gid mo nindot na gid kain yung atop. salamat sa Ginoo sa nagtabang. Sa nagtabang. Nautunta nga madugangan pa. Napay kulang. Nautunta nga magpadayon ni kailangan pa ang nanginanglan sa tabang nga panay panalangin. Salamat Salamat sa sa Ginoo naghatag. sa naghatag. Sama sa amuang nga
Kung wala ang tabang, di man makabalay. Oo. Tungod sa kalisod, di pagid mi kabalay. Sa daghan among trabaho, mangurnal mi, di kami makapalit og sen kay igo ra ipalit sa konsumo. Oo, lagi. Kabalay gid mi kay nay sinya hinabang. Nay panalangin. Panalangin, salamat sa Ginoo. Oy, sige, salamat kayo ya, te. O, nindot na gid kayo ang ilang atop.